Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede niyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga kareaksyon na mantakin ninyo, uuwi na ba ang Pangulong Duterte? Yun ang napakamalaking usap-usapan ngayon sa social media mga kareaksyon. Siyempre, kanino ba tayo maghahanap ng kaliwanagan? Maghahanap ng mga senyales na pauwi na si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito po ay isa lamang palaisipan na uuwi na ba? Kasabay kaya ni VP Sara Duterte? Yan ay mga espekulasyon at mga positibong pananaw at mga kahilingan ng bawat Pilipinong umaasa na makakalabas na siya sa detention cell at makauwi na nga dito ang Pangulong Duterte. No? Katulad po ng post na ito ni Kitty Duterte. Ayan po. Ayan. Minsan talaga maiiyak ka na lang kasi unexpected lagi yung blessing na binibigay sa iyo. God is good all the time talaga. Ayan. So mapapaisip ka ngayon, ang dami pong mga comments dyan na ito na ba talaga? Uuwi na ba talaga ang Pangulong Duterte? Ano yung blessing na yan, Kitty? Marami po dyan sa comment section, pag binasa nyo yan, ay talagang mapapaisip ka rin sa mga pinopost po ni Kitty Duterte. At ito pa po ang kanyang pinos. Ayan, manifest that I always attract is beauty, luxury, and softest life possible. Ito pa po Ito pa po mga karya. Lord, let the table turn, allow me to experience genuine things in life. Ito pa po mga karya. Ito pinakamalupit. Lagi kong inihiling na sana umaba buhay ng magulang ko. Ayan. Ito na. Ito na po yung pinakaano niya. Ayan. Best things I did this year is accepting that whatever happens and it's okay. Ayan. Ito pala. Win in silence, let them think you're losing. Naku po. Kaya minsan mapapaisip ka. Kung ikaw ang ICC, talagang mapapaisip ka. 'Di ba? Sino ba si Duterte? Bakit ganyan na lang kamahal ng taong bayan si Duterte? Bakit nagwawala ang buong Pilipinas? Ay hindi po buong Pilipinas. Buong mundo ay nagwawala para kay Digong. Para mauwi lang ang ating President Rodrigo Roa Duterte. Siyempre, pakinggan po natin ang sinabi ni VP Sara. Ito po ang pinakamalupit dyan. Pakinggan po natin itong pinakalatest na interview ni VP Sara kung ano talaga ang kanyang sinabi mga kareaksyon. Sa kabila ng pagiging abala ni Vice President Sara Duterte sa pagbuo ng legal team ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, tiniyak ng pangalawang Pangulo na patuloy ang ginagawang paghahanda ng kanyang mga abogado para naman sa kanyang impeachment trial sa Pilipinas. Teka lang. Di ba kung ikaw ay pipili ng isang presidente, sinasabi nila na, lalo na itong si Vlogger Claire, bakit daw nasa Pilipinas? Ay nasa ibang bansa si Vice President Sara Duterte, bakit hindi siya magtrabaho dito sa Pilipinas? Ayan kahit nandoon siya sa Dahey, ay nagtatrabaho pa rin siya dito sa Pilipinas. Dahil hindi naman bobo yan, Vlogger Claire. Kaya niyang mag-multitasking. Kaya niyang magtrabaho ng remote. Remote ang tawag dyan, kahit nasa ibang lugar siya, nagfa-function pa rin ng Office of the Vice President. Di ba mga ka-reaction? Ngayon, mantakin mo kung gaano kalupit si VP Sara. Inaharap niya ang problema ng kanyang ama doon sa Dahey. At the same time, meron din siyang problema dito sa Pilipinas na hinaharap. Ganyan, hindi weak leader ang tawag dyan. Di ba?
Kung si Bongbong Marcos kaya ang magkaroon si Marcos Jr. kaya ang magkaroon ng ganitong problema, anong sasabihin niya? Anong gagawin natin? Di po ba mga ka-reaction? Di ba mga ka-reaction? Anong gagawin natin? Oh. Pero si BP Sara, kaliwaan, up and down, side by side ang mga tirada ng mga kalaban. Pero nakatayo pa rin mga ka-reaction. Ganyan dapat ang leader na naglilid sa atin. Ayon kay VP Duterte, bago pa man madala sa International Criminal Court ang kanyang ama, ay buo na ang kanyang impeachment legal team. Muling binigyang diin ng Vice Presidente na hindi niya maiwan ang kanyang ama sa the Netherlands hanggat hindi pa buo ang defense team nito. Well, yes, okay naman na yung sa impeachment kasi before nangyari yung extraordinary rendition o pagkuha kay Pangulo doon sa Pilipinas, nabuo na yung team ng impeachment. So, Di ba? on that point, okay na sila and they're preparing for trial. Ang dito lang kasi sa ICC, hindi pa mabuo yung team kasi we're waiting for papers for other lawyers. So, yun yung kailangan ko matapos. And then, kailangan ko ma-introduce yung lawyer in charge for PRD inside and the outside world doon sa mga kapatid ko and sa kay Shelito para pwede na akong bumalik sa Pilipinas and then pumunta na lang dito kapag kailangan. Samantala sa sasapit na Biyernes ang kaarawan ni dating Pangulong Duterte at ayon kay VP Sara, wala silang ibang plano maliban na ang pagbisita doon ng kanyang kapatid na si Kitty at ina nito na si Hanlet Avancenia. Wala akong yes. Binigay ko lahat ng schedule kay Shelito at Veronica. Napag-usapan naman namin yon and we all agreed na gano'n yung gagawin. Nasa kanila lahat habang sila ay nandito dahil limited yung time nila as compared to sa okay lang ma'am because wala man kaming problema. Sinagot din ng Vice Presidente ang pahayag ng Malacanang kung sino ang makikinabang kung mag-resign si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinanggi ng pangalawang Pangulo na siya ang nanawagan na magbitiw na sa pwesto si PBBM. Alright, sino bang makikinabang kapag nag-resign si PBBM? Paki-comment nga po sa comment section, si BP Sara ang makikinabang, hindi. Bakit makikinabang si BP Sara pag nag-resign si BBM? Anong pakinabang nun? Anong pakinabang kay BP Sara kapag nag-resign si BBM? Di ba? Haharapin niya lahat ng problema. Ngayon, relax lang siya. Isa siyang reserba. Di ba? Ngayon, sino ang makikinabang kapag nag-resign si PBBM? Paki-comment nga po sa comment section at mag-react tayo dyan. Paglilinaw ni VP Sara, ang may panawagan nito ay ang kanilang mga taga-suporta na dumalo sa rally sa Dahig noong isang araw. So wala ako sinasabi ever na dapat mag-resign as BBM. Ang sinabi ko lang kahapon, sabi ko kung nananawagan kayo ng BBM resign, bigyan nyo ng rason kung bakit yan ang panawagan ninyo sa kanila. And then I gave them example. Samantala, nagpasalamat ang Vice Presidente sa presidential sister na si Senator Amy Marcos dahil sa pagdinig sa Senado kaugnay ng pag-aresto sa dating Pangulo. Pero hindi masagot ni VP Duterte kung maaaring ampunin ang senadora sa senatorial slate ng PDP laban matapos na hindi mabanggit ni Pangulong Marcos Jr. ang pangalan ng kanyang kapatid sa kampanya kamakailan. Jed Nere. Di ba? Hindi aampunin yan. Tinanong daw siya kung pwede ba niyang ampunin si Amy Marcos sa PDP laban. Hindi aampunin yan. Bakit mo aampunin yan? Ano ba ang apelido niyan? Duterte? O Marcos? Never again! O ito naman ito po yung pahayag ni BP Sara. Kasi naghahanap tayo ng sinyalis. Makakauwi na ba ang Pangulong Duterte sa Pilipinas?
Malapit na bang umuwi ang Pangulong Duterte sa Pilipinas? Nabuksan na ba ang kaisipan ng ICC na illegal ang pagkakaaresto? O hindi pala, extra judicial rendition. Oh. Kidnapping! O ICC, what happened to our former president is not fair. It's unlawful, anong tawag doon? Unlawful arrest. Kidnapping! Your Honor, Senators Cayetano and Marcos and other senators present, alam naman natin lahat at alam nila na mali ang ginawa nila. Ginawa nila yon just to demolish political opponents. This is all about politics. The administration is using government resources, the ICC, to demolish the opposition. Wala na tayong argument. Mali ang ginawa. Ang tanong ngayon, ano ang gagawin natin para maibalik ang dating Pangulo sa Pilipinas? Kasi nag-iisa ako ngayon dito na gumagawa ng paraan para maibalik ang ating dating Pangulo sa ating bayan. Thank you. Maraming salamat sa ating Vice Presidente at hindi kayo nag-iisa. Lahat tayo ay naghahanap ng solusyon sa napakakomplikadong pangyayari. Ano nga naghahanap na solusyon sa napakakomplikadong pangyayari? Kapatid mo, ang presidente, nakalimutan mo. Kapatid, wala kayong komunikasyon. Hindi sinabi sa'yo na papadampot na si Pangulong Duterte, yung ugong-ugong na isang linggo na naghahanda yung mga pulis. Di ba mga ka-reaction? Ano sa palagay mo yung nakita ninyong ICC warrant? Kailan ba ipinakita? May sinabi si Counsel o Attorney Medialdea na hindi daw pinakita kay Pangulo Duterte hanggang sa kahuli-hulihan at redacted form pa daw. Tama po ba yun? As Honorable Senator Marcos, ang nangyari kasi, merong ICC warrant. It was diffused to Interpol. It was given to Philippine authorities. Hindi siya nagkaroon ng red notice. Kaya yung ibang bansa, hindi nila alam. Wala silang notice na merong ganong warrant. Ang nangyari, ICC, Interpol binigay sa Philippine authorities. And the Philippine authorities or the Philippine National Police, in-implement nila yung warrant diretso doon sa akusado, hindi nila dinala sa korte natin dyan sa ating bansa. Tama po. At yan ang pinag-uusapan namin kanina ni Executive Director Alcantara ng Transnational Crime na ang pinadala lamang ay isang diffusion. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang warrant of arrest was honored by a member state. Samantalang diffusion pa lang to. Wala pang compliance review, wala pang ibinibigay sa secretariat ng Interpol, walang task force yung Interpol at walang alam yung commissioner ng Interpol. Ang sabi nga ng Interpol, si Presidente Duterte ay hindi wanted ng Interpol. Wanted daw siya ng ICC. Pinadala lang daw sa kanila. As a matter of fact, under Article 97, Section 4 of Interpol's own rules on the processing of data, it is very clear that there are so many requirements before any action can be taken. Kung pwede, ipakita natin ang itsura ng isang diffusion versus isang red notice. O di ba? Ang Interpol wala rin kaalam-alam. Kaya dito pa lang dapat ang ICC ay pauwi na ang Pangulong Duterte dahil puro illegal. Ngayon, kapag hindi pinauwi ang Pangulong Duterte ng ICC, kahit alam nilang napakaraming illegality, ang pagkakadala sa kanila sa dahi ay masisira po ang reputasyon ng ICC. Bagay, sira na. Ano pa sisirain natin dyan?
Ibang-iba po yun. Ni walang red notice at yung diffusion, parang sabi nga ni VP, parang tinimbre lang sa mga kasama sa Interpol na mga miyembro. Hindi dinaan sa mismong review. Oh, So, diba? nais natin pag-usapan at tanungin kay Executive Director. Tama po ba yun? Diffusion is something not yet verified per the articles on processing data. Tama po ba yun? Kasi yan ang rules ng Interpol, hindi po ba? Ang diffusion po ay sa Article 97 ng Rules on Processing of Data is a standardized request Tama. to arrest, detain, or restrict movement Right. of accused. Ito. Tama, pero hindi Tama pa po. hindi pa siya verified, hindi pa siya naimbestiga at hindi pa nailalagay bilang opisyal. Wala pang task force, wala Tama po pang yan, tama po. compliance review. Pero hindi po ibig sabihin noon na wala siyang value. Pero Pareho po mismo yung Interpol, sinasabi po sa atin na first time daw na yung member state agad-agad in-acknowledge. Wala pa namang kaalam-alam. Ang mismong Interpol Secretariat, walang kamuang-muang kasi between states lang to, ICC lang at Interpol. whether it is a red notice or wanted person diffusion, obligado po tayong mag-comply. Hence, our job in the NCB is to distribute the diffusion notice. Nandyan, pinapakita natin yung red notice sample versus yung diffusion order. Ibang-iba po, di ba, yung Magkaiba itsura? po, magkaiba po. Magkaiba, Pero- yung kay Arnie Teves yan, tsaka ito kay PRRD, ibang-iba po. Magkaiba po. Talagang hindi sila. Magkaiba So, po. admitido po ninyo, walang red notice. Yung red notice po, wala po siyang red notice. Walang dumating, ano? Merong tinatawag po na O, tama. Red so, diffusion. kung ganon, sinasabi, tulad ng sinabi ni VP, maobligasyon ang ating pamahalaan mag-cooperate, tumulong sa lahat ng request. Yung request, hindi naman ang galing sa Interpol Pinapaliwanag nga ng Interpol. Hindi naman amin wanted yan. Ang sinasabi, Philippines is obliged to cooperate when in fact it came from ICC. Paulit-ulit tayo kanina sa ICC, walang jurisdiction dito sa Pilipinas. Ba't natin kinikilala? FPRRD was not wanted by Interpol. It was neither verified or approved. Hanapin mo sa buong database ng Interpol, walang lumalabas. Hanggang ngayon, it's not there. Read out the email address from the letter. Nakita mo yung letter? ICC ang nakasulat. Walang Interpol kahit sa mismong diffusion. Anong obligasyon ng Pilipinas? Kapag hindi tayo nag-comply sa isang diffusion, anong mangyayari sa atin? Hindi na tayo bahagi ng Interpol? Paparusahan tayo? May parusa po ba? Not necessarily. Hindi po ganon. Kapag diffusion, what will happen? Gaya po na nasabi ko kanina, ang diffusion po at requesting for looking for wanted persons, pareho lang po na yung red notice. Hindi po pareho yun. ang Ang hindi lang po siya- liwanag nito. ang pagkakaiba po niya- Kababasa mo lang ng Article 97, pambihira ka naman, Opo. sir. May pagkakaiba nga po kaya kasi nga. yung red notice has to be processed by the Pero di ba yung kay notices. Congressman Arnie Teves, red notice na. Ayan, dinadaan pa rin sa proseso ng maliit at mahirap na bansa katulad ng Timor-Leste. Ayaw pa rin nila pumayag. Dahil ang sabi nila, dadaan muna ito sa korte natin. Ngayon tayo, lumundag tayo sa diffusion. Ano bang commitment natin? Anong mangyayari sa atin? Sinabi na natin, ICC has no jurisdiction. Tapos, ICC warrant has no effect. Tama ba yun? Di ano ngayon yung Interpol? May obligasyon ba tayo sa Interpol? Diffusion pa lang to. obligado po. Obligado. Bakit obligado? Anong mangyayari kung di tayo sumunod? Katulad din po yan ng mga ibang red notices na hindi natin nakukuha but obligado rin po tayo. to Ano nga work on it. mangyayari? Anong parusa? Papaluin ba tayo? Tatanggalin ba tayo sa Interpol? Iisnabi na tayo ng buong kapulisan ng buong mundo? Hindi ko po masasagot yung gagawin ng Interpol sa atin. But masasabi ko po we have to comply with both the diffusion and the red notice. You have to. We need to. At we the need risk to. of what sanction? We need to. We need to. Yan po yung We Okay. exert our maximum
effort to comply with those requests. Nakakagulat lang po dahil kasi eto nga may obligasyon daw pero diffusion lang to at sabi ng Interpol first time daw nga nila na diffusion pa lang lumundag na at inaresto na kagad. Pero parang hindi naman to biglaan kasi General Marbil may memo kayo ng March 10. Di po ba? May memo kayo sa kapulisan na mag-mobilize na agad-agad. Libo-libong pulis ang pinamobilize kahit hindi pa ninyo alam na may warrant. Sabi ninyo, hindi ninyo alam Asan yung memo? Nariyan kanina, di ba? Aalala po ba ninyo yung memo na yan? But anyway, ma'am, Hindi, yung memo, tama po ba yan o mali yung binigay sa amin? 10 po ang nakasulat na date. Tama po ba yan? ma'am, tama po yan, no? Madam Chair, no? Ang preparation namin, although sabi ko nga, narinig po namin na there will be possible na lumabas po yung warrant based on sa mga dumadating na news, it's standard procedure po ng PNP na mag-prepare po in case that's a part of our planning process. Libo-libo ang minobilize na kapulisan gumastos ang buong pamahalaan para lamang sa isang chismis galing sa Hong Kong. Sabi po ni Secretary John Vic na chismis lang naman ang umabot sa kanila. Hindi naman sila nakatanggap ng anumang katibayan Ma'am, it's a standard, Madam Chair, it's a standard procedure ng Philippine National Police kay chismis. So in there, we have to prepare and plan kung ano pong mangyayaring eventualities po. 7,000 po base sa chismis. Wala kayong No, we don't have any record ng 7,000. I believe Yun ang it, pinagmalaki sa dyaryo. Hanggang dyaryo lang naman kami. Ma'am, wala po kami nilalabas ng ganong karaming tao. I guess it's more of pinapilaki. But I doubt with this number, ito lang po yung nilabas po namin tao. Okay. So, ilan ang minobilize ninyo kung sinasabi niyo labis-labis naman ang 7,000? Sa tingin ko, labis-labis. Isipin mo, chismis lang. Ma'am, based on the numbers, more or less it's a total of 156. Yun lang po yung ano namin. But sabi ko nga doon, it's just a normal procedure. May mga memo pa na sumunod dyan. Alam naman ninyo yun. Ito lang yung pinakauna. Madam Chair, I have to check po yung numbers ng tao natin. Bakit sinabi 7,000? Nagulat naman kami. Okay lang, pero mabalik dito sa ICC warrant, walang red notice at pati yung Timor-Leste inisnab yung red notice, ang atin lang diffusion. Sa diffusion ang liwaliwanag, kailangan extradition, kailangan in conformity with national laws. I think we've established that, and without pounding it into the ground, can we ask now, ipakita muna natin ang video ni Secretary Remulla or yung transcript dun sa budget hearing po nung nakaraang taon. Ang liwaliwanag po at maganda po ang paliwanag ni Secretary Remulla Boying. Opo. But when it comes to them going into the country, kung gusto nila pumasok dito upang manghuhuli at magpasagawa ng warrant na kanila pong na-issue po siguro ng ICC pagdating ng panahon, kailangan po itong dumaan sa ating court system. Ito po ay kinakailangan ng isang action to enforce a warrant, action to enforce a judgment. Kailangan po dumaan yan sa ating court system. Kaya hindi ho namin pakikialaman kasi yan po trabaho na ng Interpol kung talagang gusto nilang habulin yung tao na nasasaktal. Yung sabihin natin, nag-issue po na warrant of arrest ng ICC, gusto mong enforce ng Interpol dito, pero para ho ito ay matuloy at hindi ho magkaroon ng kasuhan, kinakailangan pumunta muna sila sa korte natin. There are some things that the Supreme Court would be looking at if what was alleged in the crime would have happened when we were still members of the ICC. That is one of the things that can be of importance to the courts when they do enforce a warrant, or if they will actually allow a warrant to be served in our country from an international tribunal. Ang problema nga ho ay meron po sinasabi yung mga kaibigan natin na well-meaning naman. May 200 families daw na gustong magreklamo pero ang hawak daw nila 8. Pero sa 8, ang makakausap nyo 2 lang. Tapos yung 2 pa, wala pang ibibigay na totoong ebidensya.
napakahirap po talaga maghabol. Ang ano nga yung nag-hearing po ang Human Rights Committee ng Kongreso tungkol dito. Oh, di ba? Narinig po natin 'yun na talagang merong masyadong malisyoso po yung pagkakaaresto po ng Pangulong Duterte. Ngayon, kung malalaman kaya ng ICC o alam na kaya ng ICC ang lahat ng nangyaring proseso sa pagkakaaresto sa ating Pangulong Duterte, meron kasi tayong mga nababasa-basa mga artikulo na kung saan may mga judges at mga masasabi nating malalaking tao sa ICC na tinitignan na po yung parte ng sitwasyon na kung saan talagang merong malaking paglabag sa Rome Statute ang pagkakaaresto sa Pangulong Duterte, na dapat ay sagutin din yan ng mga umaresto sa ating Pangulong Duterte. Ano? Pagdating ng araw, maraming mananagot dyan. Diba? Kasi sa susunod na election sa 2028, hindi man si BP Sara ang uupong Pangulo, 100% Pangulo natin ang uupo. Pangulo, Presidente ng PDP Laban ang uupo. Ay, hindi si Robin Padilla, hindi ako papayag dyan. Diba? Nandiyan si Bongo no? Nandiyan si Basti. Nako, hindi pa tapos ang laban, nag-uumpisa pa lang. O ito, pakinggan po natin to. Gusto ko lang magbigay ng reaction dito, okay, sa mga bangag. Nakakatawa talaga sila. Unahin natin si Enrile. Naku, hindi pa ba kukunin ng lupa yan? Ang haba ng ng ini-enjoy niyang buhay at the expense of Filipino people. Ngayon, I believe itong ang sabi ng Julol na ito. Ang sabi ng Julol, okay, tungkol sa